Paalala naman sa publiko, ugaliing i-check ang sinindihang kandila para maiwasan ang sunog. Iti matapos ang magkahiwalay na sunog sa Cebu at Ilocos Sur dahil daw sa nakasinding kandila kung saan 2 katao ang nasawi. Ang detalye sa report ni Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sunog na labi ng magkapatid na sina Fernando Geronimo Jr., 26 anyos at Kyle, 25 anyos, nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa poblasyon Sibunga, Cebu. Isa sa tinitingnan ng Sibunga Municipal Police Station na pinagmulan ng sunog ang sinindihang kandila. Since gabi nag-burn out man gud dire, nya dugay-dugay sa nabalik ang atong kuryente, so nagkuan sila na nagpasiga to sila kandila in which mao to'y posibleng hinungdan nga nagkasunog. Subalit giit ng ina ng mga biktima, wala silang sinindihang kandila at ang posibleng dahilan ay umano'y short circuit. Nakasinding kandila rin ang posibleng pinagmula ng sunog sa 2 palapag na bahay sa barangay Salumagi, Cabugao, Ilocos Sur. Kwento ng pamilyang Sisuka, nagsimula ang sunog sa isang kwarto sa baba kung saan nakahiga ang kanilang 36 anyos na anak. Mabuti na lang daw at nakita ang sunog kaya agad siyang nailabas ng kanilang padre di pamilya. Isa din yun sa tinitignan natin na pwedeng maging possible cause ng sunog kasi nga previously or this previous month naputulan sila ng kuryente. Kasabay ng kaliwat kanan ng mga aktibidad noong Kapaskuhan, nagkagulo ang mga residente sa Masbate City matapos sumiklab ang sunog sa barangay nursery. Gawa sa light materials ang mga kabahayan sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy. Wala namang nasaktan sa insidente pero nasa 6 na mga bahay ang natupok ng apoy. Ngayong nalalapit ang bagong taon, muli ring nanawagan ng BFP na iwasan ang paggamit ng paputok. We are encouraging and promoting din yung Oplan Iwas Paputok, ma'am. Kasi alam naman natin na pwedeng mag-cause ng sunog ang mga paputok. Fe Marie Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News.